May patutsada na si Davao City Representative Paulo Duterte sa pagpapalit ng liderato ng Kamara. Ayon kay Kong Pulong, mismong si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos ang pumili kay Congressman Bogie D. Na Maaring kasi ang sinasabi dito ni Sandro, inano naman daw, tawag dito, may mga kinonsulta naman daw. Gago ka ba? Anak ka ng presidente. Tapos pamangking ka ng kurakot na na Speaker of the House. Kung ikaw magbibigay ka ng mga suggestion, meron bang tatanggi sa'yo dyan? Tanga ka? O maaaring kinonsult mo, pero alam na nung mga pinagkonsultahan mo na yan talaga yung manok mo, yan talaga yung bata mo. At yan talaga yung plano nyo, ilagay yan dyan para tuloy-tuloy pa rin yung mga pagnanakaw nyo. O hindi ba? So, sabi nga, sinong pumili? Si Sandro Marcos, party mate nila. O so, anong tawag doon? Di lokohan. Buti sana kung ang inilagay dyan galing sa minority. Eh, hindi naman. O galing sa partido nila. So, ano yun? Parang Martin Romualdez lang din na iba yung muka. O, kasi scheme nyo yan eh. Scheme yan ng tatay mo, ng nanay mo. Scheme nyo yan. Yung kung paano magnanakaw ng pera dyan sa Kongreso. O di kahit hindi yung pinsan mo o yung tiyuy mo yung nakalagay dyan, the fact na tao nyo rin yan, o di yung scheme nyo pa rin ang gagana dyan. O yung scam nyo pa rin, yung pambubudol nyo pa rin yung gagana dyan. Pumalit kay Romualdez. Tama na raw ang panloloko at tigilan na ang palabas. Kung gusto raw respetuhin ng tao ang gobyerno, dapat labanan ang korupsyon at walang cover-up. Agad namang rumesback ang batang Marcos sa anak ni dating Pangulong Duterte. Baka style ngayon nung anak siya ng Putal, laki ng eyebags oh. Baka daw style niya yun nung anak siya ng presidente. Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. But Ulol. Hindi gawain ni Pulong yan. Do you remember nung nagkakaroon ng problema dyan sa Congress? They were pushing for Pulong to be what? To be the Speaker of the House. Anong sabi ni Pulong? No. Anong tingin sa atin ng mga tagalabas? Tatay mo presidente tapos ako Speaker of the House. Di ba? Pangit tingnan yun. Hindi maganda yun. Ang tatandaan ba ninyo nung pinapatakbo si Pangulong Duterte ng Vice President, Presidente si Inday, anong sabi ni PRD? Anong tingin ng tao sa atin na kami na may-ari ng politika rito? Pangit yun. So may delikadesa ang mga Duterte, kayo mga putang ina nyo mga Marcos kayo mga buwaka ng ina nyo mga Romualdez kayo, wala kayong mga delikadesa, poke ng ina nyo. Wala kayong mga delikadesa, mga hayop kayo. Kayo nasa posisyon mga putang ina nyo. Tapos ipapahid nyo na naman yung gawain nyo sa mga Duterte. Pakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session. Baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Putang ina nyo. Ang galing-galing yung mga buwaka ng ina ninyo, hanapin yung 51 billion pero lolo mo magnanakaw. Yung lolo mo magnanakaw. Yung lola mo magnanakaw. Sinusunog sa impyerno mga kaluluwa ng mga buwaka ng inang angkan nyo. Tapos ang tatay mo magnanakaw din. Pati ikaw magnanakaw ka. Ang hilig nyo magpasa sa ibang tao Ang dali namang sabihin na hindi totoo yan. Kami dito ay consultative. Pero yung yung magre-retaliate ka sa yung 51 billion, gago. Nasabi na nga sa inyo, pumunta kayo ng DPWH, hanapin nyo dun yung 51 billion dahil lahat yan accounted for. Hindi nyo kinukuha yung report ng DPWH tapos ngayon, yun ang ibabanat mo yung 51 billion. Ang laki-laki na ninakaw ng mga pamilya nyo, mga puki ng ina nyo. Yung tatay mo nga merong estate tax liability, bilyon-bilyon, daan bilyon, putang ina mo ka Gago. Putang ina mo, Sandro. Tumingin ka sa salamin, hayop ka. Magpa-hair follicle test ka, putang ina mo. Kung talagang matino kang tao. Tarantado. Nilinaw naman ng kaalyado ni Romualdez na suportado ng dating speaker ang pumalit sa kanyang si Kong D. Speaker Romualdez is in a good mood. Ang payat na nito, parang mamamatay na rin, Nangangayayat ng mga gago kasi alam nila na unti-unti sisingilin na sila ng taong bayan. Stress ng mga hayop na yan. Sigurado tayo kapag nakaupo na si Inday Sara, putang ina ninyo lahat ng mga ari-arian nyo. Siguraduhin nyo na naitabi nyo ng maigi.
O dahil hahabulin at hahabulin kayo ng taong bayan, hindi papayag si Inday na hindi makukuha lahat ng mga nakulimbat nyo. At okay naman siya. At nakapag-usap na sila ni incoming speaker Bossy D. At katatapos lang ng leadership meeting. So, everything's well. Sa ngayon, wala pa naman daw magiging galaw sa ibang posisyon sa Kamara. Naniniwala si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na ang bagong liderato ang magiging daan para maibalik ang tiwala ng publiko. The House needs this change. The House needs to rebuild its reputation and regain its integrity. Regain its integrity. So, umaamin sila. Umaamin sila na nawalan sila ng integridad. Anong ibig sabihin nun? Di umaamin sila na lahat ng mga lumalabas na issue, totoo. Di ba? Regain Ibig sabihin nawala. O bakit nawala? Akala ko ba maayos kayo? Bakit nawala? O you will only regain something kung nawala yun. O so umaamin sila na talagang yung liderato ni Romualdez, bulok. O ano putangin na mo ka Sandro Marcos? Galing mismo sa bibig ng mga congressman nyo dyan. Gunggong. Si Toby Chanco mismo naglalabas ng mga baho nyo. Nandiyan dyan ka sa kongreso, putang ina mo ka, hindi mo sinasabihan yung tatay mo kung ano nangyayari dyan sa kongresong hayop ka. Tapos kayo sisisi mo sa mga Duterte na ng 51 billion, putang ina. Mamaya papakita ko sa iyo kung saan napunta yung 51 billion. After what has happened to the anomalous budget on the flood control, we have to rebuild the public trust. Ang isa pang gustong maging House Speaker na si Cavite Representative Kiko Barzaga, sinubukang bisitahin ang opisina ni Romualdez bago ang sesyon pero hindi siya pinapasok dahil umano sa private meeting. Gayunman, may mensahe si Barzaga sa nagbitiw na speaker. And I like to congratulate him on his graduation from House Speakership. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan, no. So, yon ang sinasabi ni Sandro Marcos na hindi daw nagpapapasok si Pulong. Putangin na mo, bakit si Saldico hindi rin pumapasok? Bakit si Pulong? Hindi nagpapapasok si Pulong. Sabi kasi ni Pulong, mga bossing, ba't pa ako papasok dyan? Oo, bakit pa ako papasok dyan? Putang ina, puro magnanakaw yung mga tao dyan. Diniloko ko lang yung sarili ko. Kaya hindi na ako nagpupunta dyan dahil puros mga kawatan yung mga tao dyan. Eto, yung buwelta ni Pulong Duterte dyan sa sinabi ni Sandro. Sandro, humanda ka. Ito, isampal mo sa pagmumukha mong putang ina yung eyebag mo, ang laki-laki. Parang hindi ka na rin natutulog katulad ng tatay mo. Party kayo ng party, mga buwaka ng ina nyo. Ang hirap-hirap na ng Pilipinas, putang ina nyo. Ang daming ninakaw ng lolo mo, hindi nyo pa binabalik. Yung lola mo, plunderer. Hindi nyo pa ibinabalik yung mga pera na yan. Hayop kayo. Tapos putang ina, magsisisi kayo sa mga Duterte, gago. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na walang ghost Tinan mo yung mata nito. Ang ina yung mga ganyang mata, puta, walang tulog yan. Wala pa sigurong kain yan. Puta ina. Dati maayos pa itsura nito ano pa to, parang crush pa ng mga kabataan. Pero ngayon, putang ina, tuspok Para sabog na sabog project sa kanyang distrito. Kasunod yan ang pasaring sa kanya ni House Majority Leader Sandro Marcos na abala siya sa paghahanap Ano mo, kurap ng kurap. Yung tatay ngiwi ng ngiwi, siya naman kurap ng kurap. Tanginan tong pamilya na to. Parang mga adik. Parang hindi ko sinabi mga adik. Para malaman nga kung di nga kayo mga adik, magpa-drug test nga kayo, mga ulul kayo. Tingnan nyo. 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito. Ayon kay Congressman Duterte, properly accounted for na ng DPWH Region 11 ang halos Yan he would know that Region 11 has already clarified the 49.8. Ang laki-laki ng mata mo Sandro Marcos, hindi mo nakikita to? 49.8 billion worth of projects in Davao City. All are properly accounted for. I sincerely hope that the same transparency can be shown in his own district. Pakita mo nga, Sandro Marcos, yung libro kung saan napunta yung mga pera sa distrito mong ulul ka.
O, nagpapakita si Pulong ng sa kanila eh. Putang ina nyo. Tapos kayo, wala nga kayong pinapakita. Kahit ka drug test, di nyo kaya. Tapos ang lakas-lakas yung, mangpasa ng sisi. 50 billion pesos na projects sa Davao City. Umaasa raw siya ng kaparehas sa transparency sa distritong hawak ni Marcos. O, ayun na. Hinahamon ka, Marcos. Pakita mo kung talaga magaling ka. Pakita mo yung mga ipakita mo yung yung mga pinaggastosan mo ng pera mo diyan sa distrito mo, kahit ano 'yan. Kung meron ipakita mo. Imposible namang wala. Putsang ina yung mga itsura nyo na 'yan. Sa sinabi ni Congressman Marcos na hindi pagdalo ni Congressman Duterte sa mga sesyon, ayon kay Congressman Pulong, hindi siya dumadalo dahil hindi niya kinakayang anyay baho ng graft and corruption sa Kamara. Ang panawagan ni Duterte, Hindi niya kinakaya yung baho. Ikaw lang naman ang may kaya ng baho eh. Sandro Marcos, magpunta doon kahit na mga magnanakaw kayong lahat doon. Hindi naman pala lahat. Kahit magnanakaw yung karamihan sa inyo doon, pasok ka pa rin ng pasok. Bakit? Kasi nga putang ina, part ka ng pagnanakaw na yan. Ulul. Style mo bulok. Ang ina ka. Kaya bang yabang ninyo eh. Kayo na nga yung may kasalanan sa bayang Pilipinas. Putang ina kayo pa yung nagmamalaki. magpa-hair follicle test si Congressman Marcos at kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Magpa-hair follicles kayo, mag-ama, puking ina nyo. Para magkaalaman kung mga adik ba kayo o hindi, mga hayop kayo. Kung tunay kang malinis, gentleman from Ilocos Norte, magpa-hair follicle test kayong mag-ama. Pukin ang ina nyo, wag kayong nagsasalita hanggat hindi nyo nagagawa yan. Utangin na kayo, kaya bang-yabang nyo, loko, di na back at you ka ni Pulong. Hindi mo kaya yung bardagulan. Sandro Marcos, wala kang alam, putang ina mo ka. Bagito ka pa. Magaling kayong bumanat siguraduhin nyo kaya nyo tumanggap ng banat. Putang ina, baka magdemanda na naman kayo, mga iyaking kayo. Wala pang pahayag si Congressman Marcos at ang Malacanang. Walang pahayag si Marcos. Putang ina. Magaling lang naman yan magpahayag ng mga pahaging-haging. Parang si Claire Castro na din siya eh. Magpa-drug test ka. Tangina ka kung matapang ka talaga. Sige na, wag mo nang ipakita yung mga gastusin dyan sa lugar ninyo. Magpa-drug test ka na lang para masaya. Ito pa, yung isang sinasabi ni Sandro. Ito pa isang sinasabi ni Sandro, pinapauwi niya si Zaldico. Pauwi mo Zaldico, style nyo, pinatakas niyo yan. Hinihikayat ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon sa kanya. It's gonna be the first one to Itim na itim yung mata, no? Tulog-tulog din. Pag may time, sir, tulog-tulog din. tell you that he should come home and face any and all allegations against him. They are too severe and it's dragging the house in the mud. Lul, gago, galing, tangin na maganda na yung Congress nung tsuhin mo ang naging speaker. Napunta yan sa kaputikan, tarantado. Kinakana mo si Zaldico, hindi naman si Zaldico ba ang Speaker of the House? Tarantado. Tsaka hindi lang si Zaldico ang sinasabi magnanakaw, pati yung tsuhin mo. Bakit hindi mo mabanggit yung tsuhin mo? Tarantado rin to no? Gago rin Alam mo may cover up talaga sila at alam mo talagang nililibing nila dito si Zaldico. Zaldico, ingat ka, putang ina, baka patayin ka ng mga yan. Hindi papayag ang mga yan, masira pangalan nila. Although sirang-sira na. Kaya bago ka pa likidahin ng mga ulul na ito, magsalita ka na, maglabas ka na magsimula ka na magsulat-sulat ng testimonya mo. Para kapag sabihin mo sa kamag-anak mo, bago pa ako malagutan ng hininga, ibigay nyo na to sa Senado. Ibigay nyo na to sa kinauukulan para magkaalaman kung sino talaga amo niya. Gago rin, kasi siyempre Zaldico, committee, siya ang chairman ng appropriations. Bobo yan si Zaldico Kaya nga ang nagsasalita para sa kanya si Kimbo dahil bobo yan Walang alam niya, pukin ng ina niyan Kita mo itsura niya, mukhang sintu-sintu yan. So si Kimbo nga ang gumaganap para sa kanya di ba?
Bakit siya inilagay nung tsuhin mo na si Romualdez doon sa posisyon na yun kahit hindi naman siya capable? Kasi nga, putang ina, riding in tandem yung dalawa na yan at ang amo niyan yung tatay mo kundi man yung nanay mo. Kundi ka ba naman ulul? Loko-loko ka. So sinisisi mo lang lahat dito doon sa uncle mong tanga o hindi mo sisisihin? Dalawa yan. It takes two to tango. Ika nga, hindi yan pwedeng magsayaw ng tango mag-isa lang. Ang kasayawan yan, baka nanay mo pa. Sabi ni Congressman Marcos, posibleng humarap ang kongresista sa ethics complaints dahil sa dami ng kanyang absence. Una nang sinabi ni House of Representatives spokesperson Princess Abante na nasa Amerika si Ko para magpagamot. Sa Senate hearing, sinabi ni Pacifico Discaya na binanggit ng mga nakatransaksyon niyang tauhan ng DPWH si Ko. Tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Si Ko na dating chairman ng House Committee on Appropriations, inakusahan naman ni Nabotas Representative Toby Chanco na nag-insert ng 13 billion pesos na flood control projects. Yari ka talaga ko, nilalaglag ka talaga ng mga Marcos. Pucha, pero alam natin pare-pareho na enabler mo yung mga yan. Kaya umano ka na, magsalita ka na, sir. 2025 national budget. Itinanggi na ni Taki mo ang bumabanat sa'yo, Diskaya, tao ng mga Marcos.